Hindi mo na masyado isipin yan, bro, ha? Nagkataon lang talaga na ikaw yung nasisi ni Miss Divina. Ewan ko. Para tuloy na ako, na rin ako. Hindi ko naman expect na gagawin yun ni Libby. Noon pa, spoiled na yan si Libby. Hindi sanay na di niya nakukuha kung anong gusto niya. Nag-aalala tuloy ako kay Princess. Siguradong dama yun. Princess ako. Xavier. Kumusta ang lagay ni Libby? Sa ER pa rin siya eh. Di pa namin alam. Ito ba nagtangka magpakamatay si Libby? Wala na tayo magagawa, Xavier. Sana lang balagpasan niya to. Sana nga. Kasi ayokong sisihin ka nila, Princess. Wala naman tayong kasalanan, Xavier eh. Wala talaga. Naging honest lang naman tayo sa nararamdaman natin, Princess. Pero, paano nga ba to? Ano na mangyayari sa atin? Wala. Princess, walang magbabago. Kahit ano pang mangyari, patuloy lang tayo sa relasyon natin. Hindi tayo magpapagiba. Ipangako mo yan sa akin. Promise. We were able to flush out all the toxins na na-ingest ni Libby. Ligtas na siya sa ngayon. Thank God. Pero, she's still extremely weak and dehydrated. Kaya kailangan pa siyang ma-confine. Also, I will be recommending a psychiatrist to evaluate yung kanyang mental capabilities. Okay? This is standard protocol for ganitong kaso. Doc, pwede na ba namin siya makausap? Pwede naman po. Excuse me. Thank you. Thank you, Doc. Please, baby. Apo. Oh my God. I'm so glad you're safe. Salamat, anak. Lumaban ka. Hindi mo kami niiwan. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. I just wanted to go to sleep last night. Kasi ayoko na ma-feel yung pain. I just wanna feel numb, kaya ininom ko yung sleeping pills. One after another, kasi hindi ko na malaya. Ang dami ko na palang nainom. Baby, anak, marami kaming nagmamahal sa'yo. Handang tulungan ka at suportahan. Kayo lahat, huwag niyo ako lokohin dahil kayo lahat, wala kayong magagawa sa sitwasyon ko ngayon. Baby, hindi solusyon ang ginawa mo. Kailangan mo lumaban, anak. Paano ba ako laban? Paano ba ako nalaban kung yung taong sobrang halaga sa akin, yung taong mahal ko? Ayaw na sa akin kahit magmakaawa ako, kahit anong gawin ko. Kasi mas pinili niyo si Princess kaysa sa akin eh. Kaya wala na akong laman sa puso niya. Ngayon mo, ibigay niyo sa akin si Sammy. Balik niyo sa akin. Please, kailangan ko siya. Mahal na mahal ko siya. I want him back. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Solve the problem. Sa'yo dahil ako sa'yo. I need you. Baby, nandito kami para sa'yo. Di pa talaga stable yung promotion si Libby. Ang kinatatakot ko lang hindi ba kung nagawa niya yun sa una, pwede niyang ulitin, di ba? Narinig mo naman yung sinabi ng bata. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa hindi niya makuha si Xavier. Anong gagawin natin? Hindi naman natin pwedeng pilitin si Xavier. Kilala ko si Libby.
Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero alam ko kung anong makakabuti para sa anak ko. Baka kailangan niya talagang mag-consult sa psychiatrist. Kailangan niya matutunan na tanggapin ang sitwasyon. Ma'am Charlene, kamusta na po si Libby? Mahal kita. Sa akin ka nang galing. Mahalaga ka sa akin. Alam mo yan, di ba? Ako rin po. Mahalaga po kayo sa akin kahit ngayon lang po tayo nagkasama. Pero anak, alam mo naman na parang anak ko na rin si Libby, di ba? Kahit hindi kami magkatuko, malalim rin ang pinagsamahan namin. Naiintindihan ko po yun. Kaya, masakit sa akin na makita siyang ganyan. Mahina siya. Hindi niya kaya. At walang makakapagsabi kung pagtatangkaan niya ulit ang buhay niya. Pero, ano nga po ba natin siya matutulungan? Ikaw, anak. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Po? Kagaya ng sinabi ko sa'yo, iwan mo na si Xavier. Ibigay mo na siya kay Libby. Please.